Paano kung sabihin ko sa'yo na ang pinakamapanganib mong pwedeng gawin ay ang wala kang gawin? Walang mensahe, walang paliwanag, walang paghabol, kundi isang tahimik at matatag na katahimikan. Kasi ganito yan. Kapag iniwan ka ng isang babae, kapag hindi ka na niya iginalang o pinaramdam niyang madali kang palitan, may natitrigger na kung anong primal sa loob mo. Yung kirot sa dibdib mo, ego mo yon, kapit na kapit sa kung ano ang akala mong kailangan mo. Pero eto ang totoo, ang mga lalaking stoic hindi naghahabol. Ang mga lalaking stoic nagmamasid. Hinahayaan nilang ipakita ng mga tao kung sino talaga sila. At kapag ipinakita niyang kaya kanyang isang tabi, ang tamang tugon ay hindi ang habulin siya, kundi ang tahimik na mawala at mag-level up sa paraang guguluhin siya. Pinili niya yon. Kung iniwan ka man niya para sa iba, nagsawa siya o inakalang mas maganda ang nasa kabila, wala na yung halaga. Ang mahalaga ngayon ay kung anong gagawin mo sa puwang na iniwan niya. Karamihan sa mga lalaki, sinusubukang punan ang puwang na yon sa pamamagitan ng pagmamakaawa, mga text sa 10 oras ng gabi, o mahahabang emosyonal na mensahe na siya pa mismo ang nagsi-screenshot at ipinapadala sa mga kaibigan niya. Pero hindi ikaw, hindi na ngayon. Nandito ka dahil handa ka nang maging isang bagay na hindi niya inasahan, isang lalaking hindi natitinag, hindi nagre-react, at kayang gawing lakas ang sakit ng pagkabigo. Kapag nanahimik ka, kapag hindi mo na pinapakain ang ego niya, unti-unting lumalamig ang validation machine niya. Sa simula mararamdaman niya ang ginhawa, pagkatapos pagkabagot, sunod, pag-usisa, hanggang sa tuluyang dumating ang pagsisisi. Ganyan ang ikot, pero ikaw, hindi mo na yon pinapanood. Abala ka, may ginagawa ka, may binubuo ka, may nilalago ka. Kailangan mong tandaan, ang katahimikan mo ay hindi kahinaan, isa itong uri ng digmaan. Pinipilit nitong harapin ng babae ang sariling konsensya, sariling desisyon, at ang eko ng pagkawala mo. At maniwala ka, kapag hindi ka na nagpaparamdam, kapag hindi na lumalabas ang pangalan mo sa screen niya, kapag hindi ka na umiikot sa mundo niya, doon nagbabago ang lahat. Hindi para sa kanya, kundi para sa'yo. Doon ka nagiging delikado. Kung sawa ka ng maging backup plan, kung handa ka ng hayaan ng katahimikan ng magsalita para sa'yo, i-like mo ang video na to. Mag-subscribe ka, i-turn on ang notifications, at mag-comment sa baba. She lost access, not value. Simulan na natin. Ang katahimikan ay isang sandata, hindi kahinaan. Hindi ito pag-atras, at lalong hindi ito pagsuko, ito'y kawastuhan. Kapag tumigil ka sa pagsasalita, sa paghabol, at sa pagpapaliwanag, nagiging armas mo ang pagkawala. Ang katahimikang yan ay hindi lang kawalan ng ingay. Ito ay presensya ng kapangyarihan. Sa sandaling pinili mong hindi tumugon, ay siya ring sandaling itinigil mong ibuhos ang lakas mo sa taong hindi naman karapat-dapat. Tandaan mo ito. Mas kinatatakutan ng mga tao ang katahimikan kaysa galit. Ang galit ay koneksyon pa rin. Ang pagmamakaawa ay koneksyon pa rin. Kahit ang sakit na binibigkas ay nagbibigay pa rin ng atensyon. Isang bagay na pwedeng pagsimulan ng kapangyarihan. Pero ang katahimikan, gutom iyon sa emosyon. At ang gutom na emosyonal na ito, yan ang pumipilit sa isang tao na magnilay sa paraang hindi kayang gawin ng kahit anong ingay. Inaasahan niyang magre-react ka. Inaasahan niyang sasabog ka. Pero sa halip, nagyelo ka. At ngayon, paulit-ulit na niyang binabalikan sa isip ang mga nangyari, tinatanong ang sarili kung siya ba'y sumobra. Bakit hindi siya tumatawag? Bakit hindi niya tinitingnan ang mga story ko? Bakit bigla siyang nawala? Ganyan ang lakas ng katahimikan. Binabaligtad nito ang sitwasyon nang hindi mo kailangang magsalita.
Inaangat ka nito habang pinapabigat ang konsensya niya. Ngayon, siya na ang nagtatanong ng halaga niya. Pero hindi mo siya inighost para saktan siya. Inighost mo ang dating bersyon ng sarili mong masyadong nangangailangan sa kanya. Tapos ka na sa pakikipag-usap sa mga taong lumalapit lang para kumuha, hindi magbigay. Hindi ka na available, hindi ka na predictable. At kapag naging unpredictable ka, doon ka nagiging hindi malilimutan. Ang lalaking stoic ay hindi naghahanap ng validation. Hindi niya basta ibinibigay ang emosyonal na susi sa taong isinara ang pinto sa mukha niya. Hindi siya naghahabol, nagmamasid siya. At sa pagmamasid na yon, tahimik niyang sinasabi sa sarili, "Dito na ako aalis," hindi dahil galit siya, kundi dahil ayaw na niyang mamalimos ng tira-tira kapag alam niyang siya mismo ang handaang pagkain. Ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ang kahinaan ay ang paulit-ulit mong pagpapaliwanag ng halaga mo sa taong ayaw ka naman talagang intindihin. Ang kahinaan ay ang magsalita lang para marinig, pero ang katahimikan, pinaparamdam nito, pinapaisip nito. At darating ang araw kapag natahimik na ang ego niya at nagsimula na siyang makipag-usap sa sarili niya, sa kanya marirealize. Ang pinakamalakas mong sinabi ay yung wala kang sinabi. Pangalawa, huwag kang habol ng habol. Hayaan mo siyang harapin ang gulong siya mismo ang gumawa. Siya ang umalis, siya ang naglaro, siya ang nawalan ng respeto sa iyo. At ang unang reaksyon mo, habulin, ayusin, patunayan ni karapat-dapat kang ipaglaban. Ganyan ka pinalaki, di ba? Pero ang paghabol sa kanya ay lalo lang nagpapalakas sa ilusyon niyang hawak niya ang kapangyarihan. Parang sinasabi mong kaya kanyang saktan, iwan, at babalik ka pa ring gumagapang. Hindi na. Tapos na yon. Hindi mo hinahabol ang mga taong nagsimula ng sunog at inaasahan kang magwalis ng abo. Hayaan mong upuan niya ang gulong, siya ang may gawa. Kung sinira niya ang tiwala mo, tinraidor ang katapatan mo, o hindi pinahalagahan ang presensya mo, ang pinakahuling dapat mong gawin ay habulin siya. Bakit? Dahil walang natututo sa ginhawa. Natututo lang ang tao sa epekto. At ang pagkawala mo, yon ang epekto. Hindi mo siya sinasagip sa kakulangang siya mismo ang lumikha. Hindi mo siya binibigyan ng closure. Hindi mo kinukumpirma ang maling asal niya sa pamamagitan ng pagiging available pa rin emotionally. Ang ibinibigay mo lang ay espasyo. At sa espasyong yon, mapipilitan siyang harapin ang sarili niya. Kasi kapag hinabol mo siya, pinoprotektahan mo siya sa epekto ng sarili niyang desisyon. Nagiging emotional safety net ka niya. Pero kapag umatras ka, kalma, tahimik at buo, doon niya mararamdaman ang bigat ng lahat. Doon pumapasok ang realidad. Doon nababasag ang pantasya. Kapag ang katahimikan ay naging sakal, doon papasok ang guilt. At doon na niya sisimulang itanong, may nawala ba akong hindi na maibabalik? Hindi mo lang siya tinuturuan. Binabalik mo ang sarili mong dangal. Hindi ka therapy center para sa mga taong laging naghahanap ng pansin. Hindi ka proyekto na kailangan niyang ayusin. Isa kang lalaking may pamantayan. At sa sandaling nilabag niya ang mga yon, nawala rin ang karapatan niyang makasama ka. Hindi yon kalupitan, yon ay kalinawan. Hindi mo siya pinarurusahan, inuuna mo lang ang sarili mo. At ito ang katotohanang hindi naiintindihan ng karamihan sa mga lalaki. Ang distansya mo ay salamin na nagpapakita ng pagkasira niya. Kung hindi niya kayang tiisin ang katahimikan, problema niya yon. Kung nagsimula siyang magsisi, mabaliw o mag-reach out, boses na ng sarili niyang sakit yon, hindi mo na responsibilidad. Manatili ka lang, tahimik, di gumagalaw. Hayaan mong maupo siya sa mismong kaguluhang siya ang may gawa.
dahil doon matatagpuan ang tunay na leksyon. Pangatlo, ang sakit ay iyong gatilyo, hindi iyong sumpa. Ang sakit ay hindi kaaway, ito ang gasolina. Ito ang alarm clock na gumigising sa iyo mula sa isang panaginip, ang heartbreak, ang pagtataksil, ang katahimikan mula sa taong dati halos araw-araw nagpaparamdam sa iyo. Oo, masakit, pero ang hapdi na yon ay parang hurno. Pwede kang matunaw o pwede mo itong gamitin para buuin ang sarili mong mas matatag kaysa sa inaakala niya. Karamihan sa mga lalaki, pilit pinapamanhid ang sakit. Iniinom nila ito, isinswipe palayo, o dinadaan sa pansamantalang katawan at mababaw na kasiyahan. Pero ang lalaking stoic, hindi niya tinatakasan ang sakit. Inuupuan niya ito, inaaral niya ito, hinahasa niya ang sarili gamit ito. Dahil ang sakit, yung totoo, malalim at parang pinupunit ang puso, yun ang pinakamatinding guro. Ibinubunyag nito ang mga bagay na dati mong piniling balewalain. Ipinapakita nito kung kanino mo ibinigay ang sobra mong sarili. At kapag naramdaman mo ito ng buo, hindi mo na muling ibibigay ang ganoong access sa sinumang hindi karapat-dapat. Ito na ang punto ng pagbabago. Dito ka titigil sa pagtatanong na, bakit nangyari ito sa akin? At sisimulan mo nang itanong, ano ang gustong ituro nito sa akin? Ang pagiging stoic ay hindi pag-aastang ayos lang ang lahat. Ito ay ang pagkaunawa na wala sa labas mo. Hindi ang pagmamahal niya, hindi ang validation niya, hindi ang atensyon niya, ang kayang magtakda ng panloob mong halaga. Ang sakit ay hindi sumisira sa isang stoic. Ibinubunyag nito kung sino siya. Itinutulak siya sa apoy, kaya hindi para basagin, kundi para patibayin. Akala niya, babagsak ka. Siguro pansamantala, bumagsak ka nga. Pero ngayon, bumabangon ka ng malinaw ang isipan. Tuwing humihigpit ang dibdib mo kapag naririnig ang pangalan niya, gatong yon. Tuwing naaalala mo ang kasinungalingang binigkas niya ng may ngiti, apoy yon. At ginagamit mo ang apoy na yon, hindi sa paghihiganti, hindi sa galit, kundi sa pagiging bihasa, sa isipan, sa damdamin, sa katawan. Ito ang panahon mong magtayo muli. Tahimik, walang awa, may layunin. Huwag mong sayangin ang sakit mo sa pagsubok na maging muli ang lalaking dati bago mo siya nakilala. Ang lalaking yon ay bulag sa mga pulang bandila. Hindi ka na yon. Ngayon, nagiging ka na ng isang taong hindi na makikilala ng dating ikaw, hindi sa kabila ng sakit, kundi dahil sa sakit. Numero 4, maging master sa pagkontrol ng emosyon o maging alipin nito. Hindi kaaway ang emosyon, pero kapag hinayaan mong kontrolin ka nila, pag-aari ka na nila. Eksakto, yan ang inaasahan niya. Na magulo ka, na magalit ka, na sumabog ka sa isang kahabag-habag na halo ng galit at pagkadismaya. Kasi kapag nag-react ka ng emosyonal, siya ang panalo. Masasabi niyang, tingnan mo, mahina siya, hindi siya matatag. Mas kailangan niya ako kaysa kailanman na kailangan ko siya. Hindi. Hindi mo siya bibigyan ng ganoong kasiyahan. Hindi itinatanggi ng isang stoiko ang kanyang emosyon, kinokontrol niya ito. Maaring maramdaman mo ang galit, ang kalituhan, ang sakit ng puso, pero hindi mo ito hahayaan na lumabas sa paraang magagamit laban sa'yo. Kinokontrol mo ito parang sandata na nakaimbak pa. Sa sandaling magpadala ka ng mahabang text, sa oras na magpakita ka online para lamang makuha ang kanyang pansin, isinusuko mo ang iyong lakas. Nagiging predictable ka na, hindi na misteryoso. Nagiging isa ka na lang sa mga lalaking pilit pinapatunayan na karapat-dapat pa rin sila. Unawain ito, ang pagkontrol ng emosyon ay hindi tungkol sa pagiging walang pakiramdam. Ito ay tungkol sa pagiging eksakto, parang operasyon. Hindi ka nag-react, tumutugon ka gamit ang lohika, kalmado at pagpipigil.
Hindi ka natitinag kapag sinusubukan ka niya. Hindi ka bumabagsak kapag nakita mo siya kasama ang iba. Nanatili kang kalmado dahil walang nagpapakita ng lakas, gaya ng isang lalaking hindi natitinag ng kaguluhan. Gusto niyang paniwalaan na emosyonal kang wasak, na binabantayan mo ang mga kwento niya, na pinag-uusapan mo siya sa mga kaibigan, na may pakialam ka pa rin. Pero kapag naging malamig ka, kapag nag-move on ka nang hindi ipinapakita, doon nagsisimulang mabali ang kanyang ego. Napagtatanto niyang wala na siya sa isip mo. Hindi na siya mahalaga. At yan ang tunay na digma ang emosyonal sa pinakamaganda nitong anyo. Hindi mo kontrolado kung ano ang ginawa niya, pero kontrolado mo kung paano ka tutugon. Iyan ang iyong labanan, hindi ang mga DMs niya, hindi ang bago niyang kasama, kundi ang iyong isipan. At kapag natalo ka doon, talo ka saan man. Numero 5. Ang paglayo ang nagpapalakas sa iyo. Sa sandaling maglayo ka, nagiging banta ka. Hindi dahil gusto mo siyang saktan, kundi dahil tuluyan mo nang hindi kailanganin siya. Hinugot mo na ang iyong pagpapahalaga mula sa kanyang atensyon. Pinatay mo ang emosyonal na ATM na walang sawang nagbibigay ng pagmamahal, pagkilala, at pagpapatawad ng walang kapalit. Kapag nangyari siyan, nagiging unpredictable ka. At walang mas delikado kaysa sa isang lalaking hindi na nagre-react, hindi na naghahabol, at hindi na nagmamalasakit. Ang paglayo ay hindi pagka-bitter. Ito ay kalinawan. Pagkakaintindi na walang halaga ang anumang pagsisikap kung ang isang tao ay desididong hindi makita ang iyong halaga. Pagtanggap na hindi lahat ng koneksyon ay pangmatagalan at karamihan ay para lang magturo. At ang natutunan mo sa isa na ito, gaano kadaling itapon ng tao ang mga bagay na kanilang inaasahan na palaging nandyan. Akala niya palagi kang naroon, na hindi ka alis, naiikot ka sa mundo niya, na parang naliligaw na satellite. Hindi. Pinutol mo ang tali at lumutang ka papunta sa sariling kalawakan mo. Kapag hindi na niya mahulaan ang mga galaw mo, mas lalo siyang nagbabantay. Sinusubaybayan niya ang iyong katahimikan. Tinitingnan niya ang iyong page para makita kung ano ang ginagawa mo, sino ang kasama mo, paano ka ngumingiti nang wala siya. At ito ang kumakain sa kanya ng buhay kasi ang bersyon mo na naghahabol dati ay patay na. Sa kanyang lugar ay isang lalaking hindi nanghihingi, hindi nagpapaliwanag at hindi naghihintay. Iyan ang paglayo, hindi lamig ng damdamin, kundi kontrol, hindi pagsara ng emosyon, kundi pag-angat. Nararamdaman mo ang lahat, pero wala kang sinasakop. Mula sa kalagayang iyon, hindi ka na malilinlang, hindi ka na mapapahiya, hindi ka na mahuhuli sa bitag, at hindi na niya magagamit ang paulit-ulit niyang mga laro na dati epektibo. Naitaas mo na ang antas mo na lagpas sa abot niya. Pinipilit nito siyang tingnan ang sarili niya marahil sa unang pagkakataon. At ito ang twist. Kapag bumalik siya, hindi dahil ikaw ang naghabol, dahil hindi ka naghabol, dahil pinayagan mo siyang umalis nang hindi natitinag, dahil naging hindi mo na siya maaabot. Iyan ang klase ng katahimikan na nakakatakot. Numero 6. Darating ang kanyang pagkakasala, pero kung magtatagal ka ng wala. Ito ang matapang na katotohanan. Hindi agad lumalabas ang pagkakasala. Sa simula, malaya siyang pakiramdam, hindi apektado, empowered. Maari pa siyang mag-post ng mga litrato na may peking ngiti, sinusubukang patunayan na maayos siya kahit wala ka. Pero huwag kang magpaloko sa balat ng kanyang mukha. Mabagal ang pagkakasala. Dumadampi ito kapag sobrang tagal ng katahimikan, kapag tumigil ang atensyon, kapag naubos na ang gasolina ng kanyang ego. At ang tanging paraan para lumitaw ito ay kung mananatili kang wala. Kapag bumulong ka sa katahimikan, pinapahuli mo ang aral.
Sa sandaling mag-abot ka ng kamay, kahit simpleng usapan lang, pinapaluwag mo ang presyur na dapat ginawa ng mga pinili niya. Ang kawalan na iniwan mo, iyan ang kapalit. At kung babalik ka ng masyadong maaga, ninanakaw mo ang sandali na ma-realize niya ang tunay na nawala sa kanya. Huwag gawin yan. Huwag mong putulin ang bagyong siya mismo ang gumawa. Hayaan mong umulan. Kailangan niyang maramdaman ang pagkawala mo. Hindi isang araw lang, hindi isang linggo lang, kundi sapat na tagal para magbago ito mula sa kapayapaan tungo sa pagkabalisa at pagsisisi. Diyan lang papasok ang pagkakasala. At kapag dumating na iyon, hindi ito magiging mahinahon. Tatama ito sa gitna ng tahimik na sandali na walang nakakakita. Kapag tumunog ang telepono niya, pero hindi ang pangalan mo ang lumabas. Kapag naalala niya kung paano mo siya tiningnan, sinuportahan, pinaniwalaan, at ngayon wala ka na. Hindi galit, hindi mapait, basta wala ka na. Iyan ang kakaibang tama dahil hindi mo siya pinasabog ng text, hindi ka nanalangin, hindi ka naghahabol, na wala ka na may dangal. Habang mas tumatagal kang wala, mas pinupuno ng imahinasyon niya ang mga blangkong parte. Nakalimutan na ba niya ako? May iba na ba siya? Nagkamali ba ako sa pagpapahalaga sa kanya? Iyan ang pagkakasala. Iyan ang pumapalit sa ego kapag nirerespeto ang katahimikan. Huwag putulin ang katahimikan para makakuha ng closure. Ang katahimikan mo mismo ang closure. Huwag siyang i-check. Huwag i-stalk ang mga page niya. Huwag magtanong sa mga mutual na kaibigan. Hayaan mong maramdaman niya ang katahimikan parang mabigat na bumabalot. Iyan ang paraan para manalo ng hindi nagsasalita. Numero 7. Atensyon ang salapi. Gutumin mo siya. Ang atensyon mo ay salapi at ginagastos niya ito na parabang libre lang. Bawat view, bawat like, bawat text, bawat beses na tinitingnan mo ang story niya, binabayaran mo siya hindi sa dolyar, kundi sa pagpapahalaga. At alam mo ba, alam niya yan, gusto niya yan, pinapakain niya ang sarili niya dito. Hanggat nanonood ka pa, tumutugon pa, sumasagot pa, siya pa rin ang may kontrol. Nararamdaman niyang siya ay gustong-gusto ng hindi naman niya kailangang pagsikapan, hinahangad ng hindi naman niya karapat-dapat. Tapos na, yan ngayon, kailangan mong maunawaan ang merkado na kinaroroonan mo. Sa mundo ngayon, ang atensyon ay kapangyarihan. Kapag binigay mo ito ng walang kapalit, wala kang halaga sa mga mata niya. Bakit pa niya papahalagahan ang palaging nandyan lang? Bakit pa siya maghahanap ng lalaking palaging umiikot sa mundo niya? Hindi mo hinahabol ang kung ano ang sagana, hinahabol mo ang kung ano ang bihira. At kapag tumahimik ka, kapag inalis mo ang iyong atensyon, nagiging mula sa pangkaraniwan tungo sa mahalaga, mula sa desperado tungo sa kanais-nais. At ito ang pinakamaganda. Maaring magkunwaring hindi siya napapansin, pero napapansin niya. Nakikita niya kapag huminto kang manood. Nararamdaman niya kapag nawala ang enerhiya mo. Ang katahimikan na iyon ang lumilikha ng kakulangan. Ang kakulangan ang lumilikha ng kuryosidad. At ang kuryosidad ay mas malakas pang humila kaysa anumang mensahe na maipapadala mo. Hindi mo na pinondohan ang ego niya. Pinutol mo ang supply. Ngayon kailangan niyang harapin ang tanong, bakit siya tumigil sa pagbibigay ng pansin? Maaring subukan kanyang baitin pabalik. Isang thirst trap post, isang malabong quote, isang story na dinisenyo para bumalik ang tingin mo sa kanya. Huwag kang mahulog. Iyan ay kanyang pagtatangkang muling pumasok sa isip mo ng libre. Ilock ang mga pintuan. Ituon ang pansin sa sarili mo. Kasi tuwing tinatanggihan mo ang tukso na mag-check-in, tumataas ang halaga mo. Hindi ka na sumusunod sa kwento niya. Nagsisimula kang maging misteryo sa isip niya.
Gutumin mo siya sa isang bagay na palaging inakala niyang makukuha niya. Ang mga mata mo, ang enerhiya mo, ang pagpapahalaga mo. Hayaan mong matutunan niya kung ano ang halaga ng pagkawala ng access sa isang lalaking dati nagbigay ng malaya pero ngayon ay hindi na nagbibigay. Numero 8. Umangat sa katahimikan. Tagumpay ang paghihiganti. Gusto mo ng paghihiganti? Huwag mo siyang i-text. Huwag mag-post ng mga indirektang quote. Huwag mo siyang pakiusapang makita ang halaga mo. Umangat ka na lang at gawin mo ito sa ganap na katahimikan. Walang anunsyo, walang babala, tahimik na pagbabago. Ang pinakamakitid na sakit para sa isang taong mali ang pagtingin sa'yo ay ang panoorin kang maging lahat nang hindi niya pinaniwalaan na kaya mong maging nang wala siya. Narito ang katotohanan. Ang pagkasawi ay gasolina. Habang siya ay nagpapalit ang atensyon na ibinigay mo ng madali, nasa dilim ka at bumubuo ng isang bagay na hindi na niya makakabahagi, mas magandang katawan, mas matibay na pag-iisip, mas tutok na pagsisikap. Hindi mo hinahabol ang gantimpala sa pagpapakita na mali siya. Hinahabol mo ang gantimpala sa pagpapakita na tama ka, na palagi kang ang premyo, na hindi mo kailanman kailangan ang pag-apruban niya, na ang pagkawala niya ang nagbigay daan sa iyong pag-unlad. At ang kagandahan ng pag-angat sa katahimikan, hindi niya alam paano ito haharapin. Titingnan niya ang page mo at wala siyang makikita. Magtatanong siya sa mga tao at maririnig na ginagawa mo ang sarili mong bagay. Mararamdaman niya ang pagbabago, pero hindi niya makikita ang mga hakbang. At ang misteryong iyon, iyan ang pagpapahirap. Kasi ngayon ay nasa labas siya na nakatingin papasok. Hindi na siya bahagi ng kwento mo. Isa na lang siyang kabanata na hindi mo na binabasa muli. Bawat oras na dati mong nasasayang para sa kanya, ngayon ay ini-invest mo sa sarili mo. Ang gym ay naging therapy. Ang pagsisikap ay naging focus. Ang katahimikan ay naging kapangyarihan. Naging lalaking inisip niyang kaya niyang iwanan. At ngayon, hindi siya makapigil sa pag-iisip kung ano ang itinapon niya. Pero hindi mo ito ipopost. Hindi mo ito ipapakita para sa kanya. Hayaan mong ang mga resulta ang magsalita ng malakas, walang tigil. At kapag sa wakas na pagtanto niyang bumaba ang halaga niya, kapag nakita kanyang sumisiklab, lumalago, umuunlad nang wala siya, iyan ang sandali na panalo ka. Hindi dahil nakita niya, kundi dahil hindi ka na nagpapahalaga kung nakita man niya. Numero 9. Huwag mo siyang i-block. Hayaan mong panoorin kanyang magwagi. Ang pag-block sa kanya ay maaaring magbigay sa iyo ng pansamantalang kapayapaan, pero ang pagbukas ng pinto ng bahagya para panoorin kanyang magwagi. Iyan ang psikolohikal na digmaan. Hindi mo siya i-block. Hayaan mo siyang manatili sa mga upuan habang ikaw ay bumubuo ng imperyong hindi niya kayang pasukin. Wala na siya sa buhay mo, pero nasa harapan pa rin siya ng palabas. Bawat tahimik mong tagumpay, bawat misteryosong kilos, unti-unting kumakain sa kanya. Ito ang totoong ginagawa mo. Pinapayagan mo siyang harapin ang katotohanang hindi ka lang basta nakaligtas. Nang wala siya, nag-level up ka. Ngayon ang bersyon mo na dati niyang kilala ay wala na. Nakikita niya ang ningning, ang paglago, ang kalmadong paglayo, pero hindi siya bahagi nito. Iyan ang kapalit ng paglalaro ng laro sa isang lalaking tunay mula pa sa umpisa. Ang pag-block sa kanya ay parang pinapalampas mo lang siya ng madali. Pinapahintulutan mo siyang isipin na may sama ka ng loob na mahal mo pa siya. Pero kapag bahagyang bukas ang digital na pinto, walang komunikasyon, walang emosyon, puro katahimikan lang. Pinipilit mo siyang harapin ang katahimikan tuwing magche-check siya. Walang sagot,
walang reaksyon, ikaw lang ay patuloy na umuunlad. Hindi ito pagiging petty. Ito ay makataong hustisya. Mag-scroll siya at makikita kanyang fit na fit. Mas maayos ka na, napapaligiran ng mga taong nirerespeto ka. Makikita niya na hindi ka nasira sa pagkawala niya, lumaya ka. At ang pinaka nakakatakot, hindi mo kailangang magsalita ng isang salita. Ang misteryo na iyan, ang katahimikan na iyon, iyan ang iyong kalamangan. Hayaan mo siyang mag-isip. Hayaan mong sobra-sobra ang pag-iisip niya. Hayaan mong madismaya siya nang huli na ang lalaking minsang naglaan ng oras para sa kanya ay naging lalaking hindi na niya maabot. Tandaan, hindi ito tungkol sa pananakit sa kanya. Ito ay tungkol sa pagpapakita sa sarili mo na hindi mo kailangang burahin ang isang tao para umangat lampas sa kanya. Hindi ka mapanira, nakatuon ka, hindi ka na matitinag, at yan ang eksaktong hindi niya inaasahan. Numero 10, ikaw pa lang ang premyo mula pa noon. Ito ang hindi sinabi sa iyo nang umalis siya. Hindi ka niya sinira, inilahad ka niya. Inilahad ang mga bahagi mo na kailangan pa ng pagpapatunay. Ang mga bahagi na nagdududa sa halaga mo, ang mga bahagi na handang lumiit para lamang mahalin. Ngayon nakalmado na ang lahat, nawala na ang ingay, isang katotohanan ang nanatili. Ikaw pa lang ang premyo mula pa noon. Hindi siya umalis sa isang walang kwenta. Iniwan niya ang isang lalaking hindi pa ganap na nakikita ang halaga niya. Pero ang pagkasawi ang naging gising mo. At ngayon malinaw na malinaw sa iyo. Ikaw ang lalaking lumabas, nanatiling tapat, nagsumikap, tumingin sa kanya bilang higit pa sa panandalian. At siya ang umalis mula diyan. Hindi dahil hindi ka sapat, kundi dahil hindi siya handa para sa isang sapat. Isipin mo yan, siya ang nawala sa iyo, hindi ikaw sa kanya. Binigyan mo siya ng pagkakataon sa totoong pag-ibig. Pinalitan niya iyon ng ilusyon ng mas mabuti. Ngayon na tumahimik ka, umangat, at lumayo, sa wakas nakita niya ang tunay na meron siya. Pero huli na, nalampasan mo na siya. Nabawi mo ang kapangyarihan mo. Hindi mo na hinahanap ang closure, ikaw ang embodiment nito. Hindi mo na hinahabol ang kapayapaan, ikaw ang kapayapaan. Hindi ka na ang lalaking iniwan niya, ikaw ang bersyong hindi na niya masaktan kailanman. Hindi na ito tungkol sa kanya lamang. Ito ay tungkol sa bawat oras na nagduda ka sa sarili mo. Bawat sandali na inisip mong kailangan mo ng iba para maging buo. Bawat gabi na nakatitig ka sa telepono mo na naghihintay ng mensaheng hindi dumating. Lahat ng iyan, iyan ang gasolina mo. Iyan ang bumuo sa lalaking ikaw ngayon. At ang lalaking iyon ay hindi naghahabol. Siya ay pumipili, siya ang nangunguna. Siya ang nagpapasya kung sino ang karapat-dapat pumasok at sino ang mananatiling nakasara. Hindi ka kailanman ang opsyon, ikaw ang pamantayan. Nang tumigil ka sa pagmamakaawa ng pag-ibig at nagsimulang buhayin ito sa sarili mo, nagbago ang lahat. Naging bagyo ka, naging kalmado, naging premyo, lahat ng sabay, nakatawid ka sa dulo. At kung narito ka pa, ibig sabihin may nag-i-clickin sa'yo. Hindi ka na nandito para gumanap bilang mabait na lalaki. Hindi ka na nandito para magmakaawa sa kaunting pagmamahal. Nandito ka dahil may sumabog sa loob mo. Hindi sa mahina, emosyonal na paraan, kundi sa walang awa at matutok na paraan. Ang lalaking dati ay nawala na, at ang lalaking nagiging ikaw, hindi mapipigilan. Hindi lang ito isang video, ito ay isang blueprint, isang pahayag, isang gising para sa bawat lalaki na patuloy na nagche-check sa telepono, umaasang babalik siya. Tigilan mo na. Nagkaroon siya ng pagkakataon. Nagdesisyon na siya. Ngayon ikaw naman ang gumawa ng desisyon mo. Patuloy ka pa bang hahabulin ng mga multo? O aangat ka ng sobra sa alaala niya?
na hindi na niya maabot ang lalaking nagawa mong maging, hayaan mo siyang mag-isip. Hayaan mo siyang maupo sa katahimikan. Hayaan mo siyang mag-scroll sa buhay na hindi na niya ma-access. Habang siya ay natigil sa nakaraan, ikaw ay umuusad sa isang hinaharap na wala siya. Walang sama ng loob, walang paghihiganti, puro disiplina, paglago, at kumpletong kontrol sa emosyon. Yan ang stoicism sa aksyon. Yan ang mastery ng dark psychology. Yan ang pagpili mo ng kapangyarihan kaysa sakit, presensya kaysa pagkabaliw, layunin kaysa mga taong hindi nakita ang halaga mo. Kaya, kung handa ka nang isara ng tuluyan ang kabanatang iyon, hindi lang sa isip mo, kundi sa mga gawi mo, sa focus mo, sa buong buhay mo. Ito na ang sandali. Pindutin mo ang like button, mag-subscribe, i-turn on ang notifications, at mag-comment sa ibaba ngayon din. Dito nagtatapos ang paghahabol. This is Marcus Aurelius Tagalog.